Matagal nang nire-request sa akin tong sapatos na to, no? Pero kasi hindi siya kapansin-pansin, to be honest. Pero yun siguro yung nagustuhan sa kanya ng mga tao, no? Napakasimple niya. Kasi lalo na itong triple black na to, na colorway, napakasimple. Napaka-straightforward, napaka-simple ng design. Pero kasi maraming nagkakagusto dito. Hindi, wow. And nagulat ako na okay naman pala yung performance nito, maganda naman pala. Dapat talaga hindi ko kaagad ginadjudge yung mga sapatos. Explain ko kung bakit, guys. Anta Mountain 2.5 ang pangalan nito. Yung Mountain 2 kasi parang high cut siya, no? Tapos 2.5 ginawa nilang low cut. Almost the same naman lahat. Nakita ko niyo Mountain 1, maganda rin yon. Actually, hit din yon. Yung Mountain na series, yun yung usually na budget shoes, no? Ganon din to, budget shoes. Kahit budget shoes siya, kung ano lang ang meron siya, tinake advantage niya, no? Ginawa niya yung lahat para maging budget, para maging abot kaya, pero hindi niya sinacrifice yung mga bagay na gusto ko sa sapatos. Ang galing! To be honest, guys, lalo na yung support. Mamaya natin pag-uusapan yan. Puntaan na muna natin nga yung aesthetic and material. Sinabi ko nga kanina, napakasimple. Wala masyadong nangyayaring very loud. Mesh yung uppers niya, karamihan mesh. And puro siya infusing, no? So kung magto-toe drag kayo, okay lang. Kung sa outdoor nyo to ilalaro, okay na okay pa rin. No? Tatagal pa rin to. A-flush edge foam yung ginamit na foam. Makapal yung mga foam na ginamit. And meron pala ditong anta. Ayun, no? Pero letters lang. So, very subtle nga yung logo or yung parang branding nito. Parang more prioritize nga nila yung parang simple look lang. Hindi siya gaanong maganda. Pangit siya sa picture. Okay naman pala siya sa personal. Maganda siya sa personal, no? Anyway, mas importante naman yun, di ba? May TPU plate naman. Wala nga lang torsion plate kahit TPU. Pero okay lang. You get what you pay for kasi very budget naman ito. Bibigyan pa rin natin siya ng 8.5 out of 10 sa aesthetic and material. Next, punta na tayo sa traction and outsole. Solid rubber outsole na parang merong puno, wood pattern, di ba? Parang puno. And makapit siya, guys, kahit yung kamay nyo lang, parang sticky. parang may konting coke na nilagay. Okay naman siya yung traction niya, squeaky naman, may ingay pa rin. Hindi sobrang ingay. Pero ang kagandahan, hindi siya nag-a-attract ng dust masyado, no? Malalaki yung grooves, makakapal yung grooves, talagang parang rugged, talagang pwede pang outdoors, no? Consistent din yung stops niya. Kahit very dusty yung court namin, no, hindi siya nag-i-slide. Schedule bukas na naman. Napakakapit niya, almost top tier, malapit na dun. Pero nakakagulat kasi question mark din itong pattern na to eh. So, nagulat ako dahil okay yung traction niya. And wala nang to, guys, wala nang break-in period. Diretso ka na, panalo na kagad. So, traction and outsole, bibigyan ko po ito ng 9 out of 10. No? Kasi pwede rin sa outdoor, tapos squeaky rin siya, and makapit na makapit po. Next, punta na tayo sa safety and support. Dito ako nagulat kasi hindi ako masyadong nag-expect kasi nga wala naman siya masyadong maraming TPU. May isang maliit lang na TPU dito. Pero yun nga, sinabi ko na kanina earlier na parang kung ano ang meron siya, kung ano ang budget na dinesign sa kanya, no? Kasi budget shoes lang talaga siya. Kung anong tinake advantage niya, no? Like yung foam, no, tumaas dito sa middle side. Dito pa lang sa middle side, tumaas na naman dito. So usually, kung mapapansin nyo, kahit nga ito, guys, yung middle side nito, magkatapat na sila. Hindi naman umaangat masyado Yung support nito, di gaano. Kasi hindi umaangat to act as a sidewall. Ito umaangat, middle side pa lang umaangat na. Hindi naman usually pinapansin ang middle side. Laging lateral. Laging itong side na to ang pinapansin, lateral side. Para sa mga jab step, euro step, mga side to side movement. Yung lateral side niya, mas sinuportahan nila. Nilagyan nila ng TPU for lateral containment. And ito pa, umangat na naman po yung foam.
And sa toe area, okay naman yung support. Yung uppers naman niya, enclosed naman yung mesh, no? And may infusing naman kahit paano may support. Sa heel counter, merong matigas na area dito kasi umangat din naman yung foam na naman. Ito kasi hindi siya masyado naglagay ng TPU kasi syempre magastos nga yung TPU, magmamahal yung sapatos. Ito, ang ginawa niya, yung foam yung paulit-ulit niyang inaangat. Okay, dito umangat na naman yung foam. So, sturdy. Okay yung pakiramdam dito. And ito naman kasi, umaabot siya sa heel counter. So, yung heel counter ko, supportive, no? Supportive enough na masaya ako. Hindi, wow. And kasi guys, no, sinasabi ko palagi, ito yung isa sa mga pinaka-important na part kung support yung pag-uusapan. Kasi dito, kung napakalambot nito, walang lockdown, mas mataas yung risk na matapilok. Okay? Yun lang, hinahanapan ko lang siya ng torsion plate. Wala pero okay lang. Di bale, yung price point naman niya kasi very budget. Anyway guys, maglalagay naman kasi ako ng link nito. So mamaya na lang. Maglalagay ako ng link para makita niyo yung price. And guys, i-plug ko na lang din, no, na gamitin nyo po guys yung link ko, no, kasi malaking tulong po sa ating channel pag ginamit nyo yung link ko kasi meron po akong konting commission na makukuha po dun. Okay? Pero yung price guys, parehas lang ha. Hindi magbabago yung price, may konting maliit na commission lang ako nakukuha. So, ang galing! Sa gagamit ng link ko, marami pong salamat sa inyo in advance. So, iskura na natin to. Safety and support. Nagulat ako. Bibigyan ko siya ng 9 out of 10. Next, punta na tayo sa breathability. Napaka breathable ng sapatos na to. Kasi nga, puro mesh. 100% mesh. Kahit inclusion na mesh, pasok pa rin yung hangin. Yung tang mesh naman hanggang likod mesh. Paikot po siyang puro mesh. So, mataas po yung breathability. Bibigyan ko po ito ng 9.5 out of 10 sa breathability score. Next, punta na tayo sa fit and comfort. Yun nga, no, sinabi ko na kanina na well padded po ito. Masaya ako sa comfort na nabibigay nito, lalo na kung referee kayo, matagal kayo nakatayo, tatakbo, no. Unlike pag player nga, nakakapagpasab pa ng nakakapagpasab, pero pag referee, dun ko na talaga binenta sa mga referees, hindi na sa mga basketball players. Pero yun nga, para kasi all-in-one to, di ba? Very comfortable siya na pwede siya panlakad-lakad din kasi yung step-in comfort nito panalo. Yung A-Flash Edge foam na ginamit sa kanya malambot naman and makapal-kapal, no? May compression, nagdidig talaga yung paa nyo. Ayun, no, may mga compression marks na to. Malambot po talaga. Maraming forefoot flex, no? Low cut, so yung ankle nyo nakakagalaw. Magaan pati to, napakagaan. Tingnan nga natin kung ano yung weight niya. Ito sa weighing scale natin. In grams natin kunin, grams. Yan. 370 grams, no? Okay na rin kasi para na rin siya almost running shoes. Nasa 300 yung mga running shoes 300 pataas. So, panalo, no? Wala naman nga kasi masyadong TPU. Kaya siya gumaan. And yung fitting nito, mas gusto ko yung fitting na kasi medyo mas wide to. Unlike dito sa kanyang counterpart na Zap 1, medyo mas patulis tong Zap 1 oh. Medyo mas patulis. Oh, ito medyo mas wide. Gustong-gusto ko yung pakiramdam sa toe box. May extra space and lagi kong nire-recommend dyan sa mga players, no, na wag tayo masyadong gumamit ng mga sapatos na very narrow, na hindi halos nag-spread yung paa natin, yung mga daliri ng paa natin. Kasi pag bumabagsak tayo galing sa talon, pag mabagsak tayo, yun yung natural movement, yun yung natural response ng ating mga paa sa pag-absorb ng impact, no? Pagbagsak, nag-i-spread talaga yung mga daliri ng ating paa para hindi sumakit yung tuhod natin, para safely na ma-absorb yung impact, hindi sumakit yung paa natin, wide foot, hanggat maaari, okay? Hanggat maaari. And stay away tayo sa very narrow na mga sapatos, no? So, kung wide foot kayo guys, okay na pa rin ito sa inyo. True to size na po. So, because of that, fit and comfort, mataas ang bibigay natin kasi very comfortable. Siguro, humihingi lang pa ako ng konting padding. Sobrang konti na lang naman. Na yung iba hindi na mapapansin. Nag-inarte lang ako. Huwag kayo iiyak. So, bibigyan ko to ng 9.5 out of 10. 0.5 lang naman, di ba? Huwag na kayong magalit. Konting padding lang. So, sobrang konti. Next, punta na tayo sa cushioning. A-Flash Edge foam po yung ginamit dito. Nothing too special. Walang shank plate, walang torsion plate. Pero, yun nga, A-Flash Edge foam, okay naman siya. Gusto ko ng A-Flash Edge foam. Para siyang almost quick foam light. Almost. Na parang medyo mas bouncy.
sa quick foam light, no? Pero on a stiff side to. Pero kung point guard ka naman and magaan ka, okay na okay ito kasi you will feel fast, you will feel quick, very responsive na sapatos, medyo low to the ground, hindi sobra-sobra, may energy return, hindi too much, no, hindi too much, wala kasi nga siyang shank plate, pero okay lang, no? And hindi rin po ito masyadong mataas dito, wala siya masyadong heel drop. So, okay lang din. Mas maganda. Yung kanyang impact protection, okay naman, sakto naman, sufficient. Hindi lang sobra. May konti ako naramdaman, pero konting-konti lang naman. Konting-konti lang. Dahil dyan, cushioning, bibigyan ko po ito ng 8 out of 10 sa cushioning score. Next, pupunta na tayo sa price tag. Panalong-panalo, guys. Panalong-panalo. Sulit naman talaga to. No, pero hindi ko perfect kasi minsan nagmamahal pa sila eh. Sana all. Sa ngayon nasa 2,900 to 2,500 to nagto 2,300 minsan, no? Pero hindi siya consistently nandun sa 2,500 pababa na area. Parang sa tingin ko lang sana kahit nilagyan nila ng maliit na torsion plate or arch support man lang sa ganung price point, no? Kapag nilagyan nila, talagang sobrang sulit na kasi sobrang saya ko na sa support nito eh, sa mga lateral containment, medial side, no? Medial side hindi to pinapansin. Yan nga, mataas ang bibigay pa rin natin. Hindi nga lang perfect. So, price tag score nito is 9 out of 10. Kasi sobrang sulit pa rin naman. Very versatile na sapatos. Pwede nga other sports, pwede nga pang referee. No, kasi lalo na itong triple black, hindi naman lahat kasi may triple black na colorway, and very simple. So, highly recommended guys. Sinasabi ko nga kanina na maglalagay ako ng link dyan. And guys, gamitin nyo po yung link ha. Sinabi ko na yung reason kanina. So, click the link po now para makita nyo yung price niya ngayon. And marirecommend ko po talaga, lalo na kung guards po kayo, bagay na bagay, itong Anta Mountain 2.5 sa inyo, no? Pero kung naghahanap pa po kayo ng mga iba pang guard shoes from Anta, maglalagay po ako ng link dito, papindot na lang po yan. And yung bilog dito, papindot na rin po para mag-subscribe po agad kayo para laging updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood, mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin po tatandaan to always drink your protein. Bye!